From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Sa Daniel, sa Book of Daniel, chapter 2, verse 32, 37, and 38, makikita natin na may naitayong isang imahen sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Dumating ang isang batong mula sa bundok na maliit, at ito'y gumulong, at ito ay humampas sa imaheng nakatayo. Ito'y nabuwal, at ang batong maliit ay naging isang malaking kaharian. Ito pala ay ang kaharian ng buhay na Diyos na nagpapatuloy hanggang sa mga sandaling ito na siyang ating pinasasakupan sa ating mga buhay. Now, the scene is the city of Babylon, which Nimrod built in his time. It is the most magnificent and luxurious city of the ancient world, surrounded by an impregnable fortress built in the shape of a square, 15 miles on its side, surrounded by a wall 87 feet thick and 350 feet high. On the walls, which are surrounded by a 35-foot moat, were 250 watchtowers, and many of the over 1 million inhabitants live in these beautifully designed and gorgeously ornamented houses. And in Jeremiah chapter 51, verses 28 to 32, we read the prediction of the rise and overthrow of this fabulous city in this very chapter in Daniel chapter 5. We read of the city's downfall and the end of the Babylonian rule, which, while the king was holding a feast, Cyrus and his invading armies, who have delivered the course or diverted the course of the river Euphrates, swarmed up the muddy bank beneath the walls of the city and into the city itself. There are four prominent persons in Daniel chapter 5 that we gather in this message in Daniel chapter 5 that I would like to bring to you today. Number one, it's about the king. The other is about the queen. The third is about Daniel. And the fourth is about the Lord. So itong apat na mga personalidad dito sa Daniel chapter 5 ay mahalaga sa ating pag-aaral. Sapagkat sa istorya ng Old Testament hanggang sa nasusulat sa Annals of Ancient History, itong Daniel chapter 5 ay nagkaroon
ng totoong katotohanan at ito ay talagang nangyari ayon sa sinabi ng Panginoon sapagkat ang paghatol ay dumarating. Let us remember, our God in heaven is not only a God of love, He is also a God of judgment. Let's not forget that, because many of those so-called preachers we hear today are only preaching half of the truth. They preach that God is love, and that is true because He came down and He gave us this favorite verse in John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish, but shall have everlasting life. The Son of God came not to condemn the world, but to save the world. These are true because our God is a God of love who saved us. Let us not also forget that our God is also a God of judgment. If He is not, then we could not have read from the Scriptures the verses about hell, about eternal flames engulfing those that will not obey Him in the last days. We should not have read about the lake of fire that was written in Revelation chapter 20 that says, whosoever whose name is not found written in the book of life was cast into the lake of fire. This is the second death. Hindi sana natin mababasa yon, pero alamin natin na itong Diyos na aking ipinangangaral, nagpatayo ng ministring ito upang ang kanyang bayan ay makakilala sa kanyang kaharian. Kaharian ng Diyos ang ipinakikilala para makilala natin na siya nga ay tunay na Diyos ng pag-ibig. Siya nga ang Diyos na nagpadala sa inyo ng pamamaraan upang makita ninyo ang pag-ibig na yan at matanggap ninyo para sa inyong kaligtasan. Magbago kayo, binigyang daan upang makapagsisi ang tao at manumbalik loob sa Kanya. Siya ring Diyos na bababa na Kanyang pagbaba, kukunin ang lahat ng mga nasasakop ng Kanyang kahariang nagsisi. Ngunit hahatulan naman ang mga tumanggi sa Kanyang pag-ibig sa huling mga araw. Now, we are told about the king. Merong haring sinabi dito sa Daniel chapter 5. We get this from Daniel chapter 5 verses 1 to 4 that we have just read. The king's name was Belshazzar. Everybody says Belshazzar. Belshazzar is the great-grandson of Nebuchadnezzar, the former king of Babylon. Verse 1 tells us that he made a feast and invited his lords and their wives and a great number of concubines. It soon became a drunken orgy, a dissolute, extravagant riot of passion, madness, and bewilderment. It was a scene of reckless abandon and folly. But as verse 2 and 3 shows us, it was an occasion of blatant blasphemy and sacrilege when the sacred vessels of the Lord were brought out and used. Verses 3 and 4 tells us, then they brought the gold vessels that had been taken from the temple of the house of God, which had been in Jerusalem, and the king and his lords, his wives and concubines drank from them. They drank wine and praised the gods of gold and silver, bronze and iron, wood and stone. Kakilakilabot ang ginawa nila sapagkat nang sinakop ng bansang Babylonia sa ilalim ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem, pinasok ang templo ng Diyos na tulad dito. Kinuha ang lahat ng mga kagamitan doon na ginagamit sa pag-aalay. Kinuha yung mga gold na mga inumin na kung saan ka iinom na ginagamit ng mga saserdote sa templo. At ito ay nilagay doon sa palasyo ni Nebuchadnezzar na ngayon ay ginagamit na ng kanyang apo na naging hari ng Babylonia. At ito'y kanilang ginamit sa kanilang kapistahan. Lahat ng kanyang mga asawa, ng kanyang mga concubines, lahat ng kanyang mga pamuno ay naroroon. At ito'y pista ng kasalanan. Kinuha nila ang mga banal na mga bagay ng Diyos at ginagamit sa kanilang kabuhungan. But look at verse 3 and 4 that I have just read. This speaks of impiety, intemperance, and immorality. The very sins that are so rife today, when so many have no time for God and even defy Him.
and live for the things of the world, to drink, dissipation, gambling, and every form of worldly madness. God is jealous of His honor. Amen? Especially when the holy things of God are profaned. Thus we read of His judgment falling upon Nadab and Abihu when they offered strange fire. His punishment in connection with the Ark of the Covenant at Beth-Shemesh tells us that He is also a God of judgment. Of His anger when Uzzah touched the Ark and he was not supposed to do that. His judgment when they offered incense and He did not like it. Thus it was at this feast when the proceedings were at their height. Suddenly, God of judgment stepped in. In verse 7 and 8 and verse 9, anong sinabi? The king cried aloud to bring in the astrologers and the Chaldeans and the soothsayers. And the king spoke to the wise men of Babylon, whoever reads this writing and tells me of its interpretation shall be clothed with purple and have a chain of gold around his neck, and he shall be the third ruler in the kingdom. Habang nagpipistahan sila, habang sila ay nagsasayahan, ginagamit yung mga banal na mga bagay ng Diyos sa kanilang kabuhungang yon, mayroong nakitang daliri na mula sa langit at sumulat sa isang pader ng kanilang palasyo. Nakita ang pagkasulat, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tapos natakot ang hari, sinabi niya, sino ang makapagbibigay ng interpretation sa mga bagay na yan? Tingnan ninyo mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos ng paghatol. Amen. Lalo na kung nilalapastangan ang kanyang mga banal na bagay. Eto nga yung baso lang na gold na ginagamit ng mga saserdote doon, mga vessels of the temple that they use in offering unto God. These are nothing if you just consider them because they are things. But the vessels of the Lord in the last days are not things. Mga tao, ang mga mensahero ng Diyos, isa na ang pinahiran ng langis. Hallelujah! Kaya kung makaririnig kayo na kung minsan ginagamit ang pangalan ng pinahiran ng langis at ito'y ginagamit sa kabuhungan ng tao, judgment is coming. Because they're not supposed to do that. Sa isang pangangaral na ganito, sa isang ministering ganito, pagka matuwid ang mga mata mo, kahit tagalabas ka, makikita mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa paglilingkod na ito. Hindi mo dapat na lapastanganin kahit ang pangalan ng buhay na Diyos. Darating ang paghatol. Hallelujah! This is a very solemn thing. The most solemn thing about this is when God speaks to a man, whether he be king or a commoner. When He speaks to a man, and when the weight of your judgment has come before Him, the judgment will come whether you like it or not. Ito yung nangyari kay Belshazzar. Pagpapatuloy natin. Sinabi dito yung prince, yung reyna. Verse 10 to 12 tells us about the queen. This is the queen mother. This is the widow of Nebuchadnezzar. Dalawang bagay ang sinabi ng Diyos ng banal na kasulatan patungkol sa kanya. This woman has power and influence in the kingdom of Nebuchadnezzar. We do not know much about her. We do know that she was not at the feast at the time. We also know that she had previously witnessed the power of God. She may have been a believer. Baka siya ay naniwala na sa nangyari sa kanyang husband na si Nebuchadnezzar. Sapagat si Nebuchadnezzar noon, matigas din ang ulo noon. Tingnan niyo kapangyarihan ng Nebuchadnezzar. Gusto niyo makita? Etong kapangyarihan ni Nebuchadnezzar. Binigyan siya ng kapangyarihan na maghari sa lahat ng mga kaharian. God gave him majesty, glory, and honor. And because of that majesty that He gave him, all peoples,
nations, and languages trembled and feared before him. Lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa, lahat ng mga rasa, nanginginig ang mga tuhod kay Nebuchadnezzar at sila ay lumuluhod sa kanya. Ano man ang gawin niya, nagagawa niya. Whomever he wished, he executed. Kahit sino man ang papatay niya, mapapatay niya. Whoever he wished, he kept alive. Sino man ang bubuhay niya, mabubuhay. Sino man ang kanyang itataas, natataas. Sino ang kanyang ipababagsak, babagsak! Hari talaga, no? May mga hari ngayong huling araw nito, walang korona. Sabi nila, may kapangyarihan kami. Ako may influensya ko. Kahit hindi ako si Nebuchadnezzar, pero ako'y may influensya. Sisirain kita, masisira ka. Itataas kita, tataas ka. Kailangan lumuhod ka sa akin. Kundi, tatadtarin kita ng mga salita ko. Ako'y taga-media. I will destroy those whom I wish to destroy. And I will praise those whom I wish to praise. This is the power influence that has been given to me. I have this power to destroy and to make alive. Ito yung kapangyarihan ni Nebuchadnezzar. Kaya tayong mga humahawak ng autoridad, kayong nasa mga pamunuan, kung kayo ay nasa gobyerno, pamunuan, nasa media, kapangyarihan yan, pamunuan, gamitin ninyong mabuti yung pamunuang yan. Yung kapangyarihan at impluensyang binigay ng Diyos sa ating mga kamay, gamitin natin niyang mabuti para sa ikabubuti ng ating bansa. Pero ninyong kapangyarihan ni Nebuchadnezzar, basahin nga natin sa wikang Tagalog, tingnan niyo ang kanyang kapangyarihan. Talagang makapangyarihan ng taong ito. Dahil sa kadakilaan ay binigay sa kanya, nanginig at natakot sa harap niya ang lahat ng bayan, lahat ng bansa at lahat ng wika. Biro niyo yan? Ang kanyang ibiging patayin ay kanyang ipinapapatay. At ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay. Ang ibiging itaas ay kanyang itinataas. At ang ibiging ibaba ay kanyang ibinababa. Alam ba ninyo, sa New Testament, kung gusto mong pumatay ng tao para sa Diyos, hindi ka na kailangan gumamit ng baril para pumatay? Hindi ka na kailangan gumamit ng baril para pumatay. Sirain mo lang ang isang tao, pinatay mo na sa harap ng Diyos. He that hated his brother without a cause is a murderer in the sight of God. Yun ang tinatawag natin sa modern language na character assassination. When you assassinate the character of somebody, especially if he is good, you are a murderer in the sight of God. So sa huling araw, pwede kang patayin. Sa pamamagitan ng pagsira sa iyo. Katakot-takot sapagkat pagkayan ay ginawa natin na may kaugnayan sa Diyos. Sabi nga ng ibang tao, patay kang bata ka. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kahatulan. Hallelujah! Hallelujah! Makapangyarihan talaga. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas, pero pagka ang kapangyarihan mo, ginawa mo sa mabuti, pinapatay mo yung talagang tunay na dapat patayin. Demonyo, yan. Tirahin mo ng tirahin yan. Dikdikin mo yan. Pupurihin ka pa ng Panginoon. Hallelujah! Pero pagkatilira mo, mabuti! Nako, kawawa ka. Sinabi ng Panginoon, woe to them that call good evil and evil good. Pag tinawag mo ang mabuti na masama o ang masama tinawag mong mabuti, sabi ng Panginoon, kawawa ka. Sapagkat pagka tinawag mong mabuti ang masama hindi hihiwalay sa iyong pamamahay. Kaya eto yung kapangyarihan ng haring ito. Pagkatapos anong nangyari sa hari? Nakita ni Daniel kung ano ang nangyari sa lolo ni Belshazzar. Kaya ito'y tinetestify niya. Anong sinabi niya? Ngunit ang kanyang puso ay magpakataas.
at ang kanyang espiritu ay nagmatigas at siya'y gumawang may kapalaluan. Sa English, eto ang kanyang ginawa. But when his heart was lifted up, mauna yung delikado diri. Si Nebuchadnezzar, ang daming ginawang mabuti. Have you heard about the Hanging Gardens of Babylon? First, sa engineering. First, sa architecture. Lahat. Napakaganda ng Babylon. Kung pupunta ka doon, ganda ng mga building. Tapos kung tatayo ka doon sa palasyo ni Nebuchadnezzar, you will see the Hanging Gardens. Aywan kung paano nila ginawa yun. Nagkahanga tayo sapagkat nilagyan ng magnet sa taas, may magnet dito. Pagkatapos inilagay yung mga bulaklak sa bronze o sa iron na lalagyan. Pagkatapos nilagay doon, hindi mo makikita yung iron na pinaglagyan, bulaklak lang ang nakikita mo. At ngayon, pag ilagay mo ito sa kalagitnaan, the force was that it is gravitated up and down. So it stays hanging on the air. Tinawag na Hanging Gardens. All over. Nagtataka ka, bakit nangyayari ito? Sabi ni Nebuchadnezzar, ako ang gumawa ng lahat ng mga bagay na yan. Marami siyang ginawa. Very contented ang kanyang mga sinasakupang over 1 million. Ang gaganda ng kanyang mga palasyo. Biro mo ang kapal ng kanyang pader. Gusto niyo malaman? Gaano kakapal ang pader? 350 feet ang kataas. Ilang feet ang kataas ng pader natin? 6 feet lang ata yan. Gaano kakapal? 87 feet thick. 87 pie ang kakapal ng kanyang pader. Kahit na 2 4x4 makatakbo sa ibabaw. 350 feet high. Pagkatapos, 250 watchtowers. Safe na safe ang kanyang mga sinasakupan sa loob ng kanyang siyudad na napakaraming mga palasyo. So, kontento sila. Hindi ko sinasabing walang ginawang mabuti si Nebuchadnezzar. Marami siyang ginawang mabuti. Nang dahil sa kanyang ginawang mabuti in protecting his citizenry. Anong nangyari? Verse 20, his heart was lifted up. Ang kanyang puso ay nagmataas. Ayon ang delikado dyan, ha? Praise the Lord. Nagmataas ang kanyang puso. His heart was lifted up. His spirit was hardened in pride. At ang kanyang espiritu ay, Ang kanyang puso ay nagmataas at ang kanyang espiritu ay nagmatigas at siya'y gumawang may kapalaluan. Siya'y ibinaba sa kanyang luklukang pagkahari at inalis nila ang kanyang kaluwalhatian. Ngunit, nakita ng Diyos ang lahat ng bagay na ito sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Ibinaba siya at ginawang tulad sa mga hayop. What happened when his heart was lifted up? Spirit was hardened in pride. He was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. Then he was driven from the sons of men. His heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild donkeys. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God rules in the kingdom of men, and appoints over it whomever he chooses. Anong nangyari? Bumaba ang judgment kay Nebuchadnezzar. Binigyan siya ng isang pusong tila makahayop. Ang gusto niyang kainin, hindi na lugaw. Hindi na tinola. Gusto niyang kainin damo. Tapos tinubuan siya ng balahibo. At siya gumagapang na. Nawalan siya ng bait. Pagkatapos tinalian siya at nakisama sa mga hayop 7 years. Hanggang sa siya ay makakilala na mayroon palang hari na naghahari sa kanyang kaharian. Hallelujah! Sinabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Sinabi, they fed him with grass like oxen. Pinakain siya ng damo na parang baka. His body was wet with the dew of heaven. Ang lahat ng hamog kaniyang tinatanggap dahil nasa parang siya.
till he knew, hanggang makilala niya, hanggang kanyang kinilala na merong mataas na Diyos. Hallelujah! Pinalayas sa mga anak ng tao, ang kanyang puso'y naging gaya ng mga hayop. Ang kanyang tahanan ay napasama sa maiilap na mga asno. Siya pinakain ng damo na gaya ng baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa kanyang naalaman na ang kataas-taasang Diyos ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao. Ang Panginoon pala na ating ipinangangaral ngayon na may-ari ng kahariang ito ay siyang naghahari kahit sa kaharian ng mga tao. Hallelujah! So this is what happened. Sa kanyang pagmamataas, yon ang nangyari. Ngayong huling araw na ito, ang mga gamit ng Diyos nilalapastangan. Itong syudad na ito, pinagpapala ng Panginoon. Pero kung minsan, nilalapastangan din tayo sa syudad na ito. Maraming lumalapastangan dito. Sinasabi ko ito sa aking mensahe upang makapagbigay ng isang mensahe sa lahat ng lumalapastangan sa mga banal na gamit ng Diyos. Kibuloy, pangwarta na. Kibuloy, mauna. They try to put my name in shame. You can do that. You can do that. You're like Nebuchadnezzar. Your heart is lifted up. You are intoxicated with your power and your influence because you have tried to destroy characters before and you have done it. But now is a time of judgment. Kingdom time is a time of judgment. Judgment against evil. Judgment against blasphemous sayings against God. Ito ang nangyari. Siguro kung ang taong ito, si Belshazzar, hindi niya ginamit yung mga banal na gamit ng Diyos, siguro ide-defer pa ng Diyos ang judgment sa kanya. Baka sasabihin ng Diyos, okay, ito-tolerate muna kita, bibigyan muna kita ng chance upang ikaw ay makapagsisi. Ngunit hindi niya ginawa yun. Ginamit niya yung mga banal na bagay pa ng Diyos. Naku mga kapatid, delikado pagka ginagamit natin ang mga banal na bagay ng Diyos sa kalapastanganan. Kaya't biglang-bigla merong handwriting on the wall sa verse 24. Nakakatakot. Sa verse 25 to 28, nakita natin ang interpretation ni Daniel sa hari na nakasulat doon sa pader ng kanilang palasyo ang sulat na ganito, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Translated literally, the message was this, numbered, weighed, and divided. Anong ibig sabihin nun? Daniel showed the king that the word mene indicated God had numbered Belshazzar's kingdom and finished it. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kaharian, ng lahat ng bansa. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng buhay ng tao. Araw-araw, tinitimbang ka ng Diyos. Titimbangin ka araw-araw. Kaya dito sa paglilingkod ng The Kingdom of Jesus Christ, palagi kong sinasabi sa inyo, bunga ng Espiritu ang dapat lumabas sa atin. Hallelujah! Mas mabuti pang kayo ang inaapi-api kaysa kayo ang mang-aapi ng inyong kapwa-tao. Mas maayo pa nga kamoy daog-daogon kaysa kamoy mo daog-daog. Pailob lang mo, ihatag sa Diyos ang inyong paghukom. Magpakababa lang kayo, ibigay ninyo sa Diyos ang inyong kahatulan. Sapagkat tinitimbang ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Pagka gumagawa ka araw-araw ng kabutihan, sapagkat may espiritu ka ng pagsusunod, nakatimbang yan sa timbangan ng Diyos.
Parang gold ang lahat ng gawa mo sa bunga ng Espiritu. Nakadeposito lahat yan sa account mo. Kaya marami kang pondo sa langit. Ngunit pagka naman ang ginagawa mo, puro kalapastanganan, puro paninira ng puri, puro character assassination, puro kasiraan, at ang motibo mo ay kasamaan, nakatimbang ka rin naman sa harap ng ating Panginoon. Pagtingin sa bangko mo sa langit, zero balance. Ang utang, napakarami. Anong gagawin mo? Ngayon, currency crisis. Merong akong nabasa na news nung isang araw, mag-asawa, nagpakamatay. Dahil napakaraming utang, hindi na nila mabayaran. Yan ang iniisip ng taong maraming utang pagka panahon na ng paniningil. Maayo lang, dagkag utang o guway singilay. Pero sa panahon na ng paniningil, especially kung nagkautang ka sa bangko, ang interest mo ang tataas. Patapos sabi ng bangko, it's time to pay off. Magbayad ka na. Tumataas ng interest mo dito. Pagka wala kang ibabayad, anong gagawin mo? Bahay mo, sasakyan mo, matutulog ka sa kanto na lang. Aalisin lahat sa iyo ang mga bagay na yan. Kaya mga anak ng Diyos na gumagawa ng kabutihan, nagpupuri sa Kanya at gumagawa kayo ayon sa kalooban ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sapagkat darating ang currency crisis, darating ang paniningil, darating ang judgment, darating ang paghatol. Huwag kayong mag-alala sapagkat malaki ang pondo ninyo sa langit. Hallelujah! There is no bankruptcy for every child of God who obeys His will. Because you are stocking in your bank in heaven all the gold that you can stock there because He said it. Sinabi niya yan, na pagka ikay gumagawa ng kabutihan, kung saan ang puso mo, nandoon, merong mga rewards na tatanggapin ka. Rewards na maganda, sapagkat rewards na mabuti. Tingnan ninyo, ang taong ito, sinabi ng banal na kasulatan, tinimbang ang iyong kaharian at ito ay binilang na ang mga araw ng kaharian mo. Belshazzar's kingdom was finished because God had numbered it. Then the word tekel indicated that Belshazzar was weighed in the balances and found wanting. Tekel, tinimbang ka! Sinina, ngunit kulang. Tinimbang! Marami kang ginawang mabuti. Ngunit ang masama namang ginawa mo, mas mabigat kaysa ginawa mong mabuti. Amen? Amen? Marami naman akong ginawang mabuti. Mahal ko ang mga dukha. Sardinas, 10 pesos. Ngunit pagtimbang sa ginawa mo, lahat ng kasamaan mo, pinatatawad ng Diyos. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit siya pumunta rito. Pagkakasalanan, sins against man, God is going to forgive it. But sins against God's holy things can lead you to the unforgivable sin. Can lead you to the unpardonable sin. Be careful of that. Eto, lahat ng kasalanan ni Belshazzar, maaaring patawarin yun. Kaya kayo, kahit gaano kayo makasalanan, maraming pinatay, patatawarin ka ng Diyos. Ngunit, pagka pinakialaman mo ang mga banal na bagay ng Diyos, delikado yan. Kayong kibuloy ng kibuloy dyan, alam ninyo, alagad ako ng Diyos. Hinahamon pa ninyo ako. Suntukan, giyerahan. Alam ninyo, hindi ako lalaban sa inyo. Dahil pinapunta ako ng Diyos dito upang hindi makipag-giyerahan ng Armalite. Ako'y pinapunta ng Diyos dito upang ako ay mangaral sa mga salita ng Diyos. Upang tawagin ang mga tao at sabihin magsisi kayo.
Alam niyo yan? Amen. Naku, mag-ingat kayo. Kung ako hindi lang tinawag ng Diyos, hindi na yung sasabing, gira ta, ugma dayo, natunta ka. Na. Ihawa, bitaw amig Luzon, puro gira nga mong nabtan dito. Asa man nagsugod ng mga hook, di ba dito sa mua? Kaong gugubala, ha? Pero dili naman ay akong bisyon karon sa ulahing adlaw. Hindi ako pinadala dito upang ako'y maglandray ng bandulderya ng mga bala, mga Armalite, pagkatapos parang si Rambo, sukol mo, buluta! Hindi ako pinadala ng Diyos sa misyong ganyan. Ako'y pinadala ng Diyos upang ipangaral ang kanyang kalooban na sabing, mahalin mo ang iyong kaaway, patawarin mo, at idalangin mo ang umuusig sa iyo. So yung mahamon sa akin ng gera, hindi ako ang dapat mong hamunin. Kung gusto mo ng gera, pumunta ka sa bundok. Maraming NPA at MNLF doon, yan ang hinahanap nila mula pa noon. Huwag kay Pastor Kibul. Alam niyo hindi gera yung mission ko dito. Kung gusto niyo talaga ng gera, sasabihin ko muna sa Ama, Lord, Ama, gera daw ang gusto nitong mga taong ito. Baka sabihin ng Diyos, wag ka na makialam dyan na, ako nang bahala dyan. Gera pa lang gusto nyo, eto ang gera ngayon. Delikado yan. When you delve and when you touch the holy things of God, that is the most dangerous thing. Because when Jesus Christ came over here, He was casting out demons from people. And then people called Him a devil. They called Him that He is the prince of Beelzebub. And He heard them say that. He said, all the sins against the Son of Man will be forgiven. But there are sins that shall not be forgiven in this life and in the life to come. What are they? Sins against the Holy Spirit of God. Tapos sinabi niya, have you seen me cast demons? By this finger I cast demons. And demons come out from people. That means the kingdom of God is upon you. That means the kingdom of God is here. Can Satan cast out Satan? Sabi niya, mapapalayas ba ni Satanas ang kanyang kapwa Satanas? A house divided against itself cannot stand. Pero sinabi ninyo, demonyo ako. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kasalanan laban sa anak ng tao mapapatawad. Ngunit ang kasalanan laban sa Espiritu na nakikita ninyong nangyayari at pinakikialaman ninyo ang mga banal na bagay ng Diyos, walang kapatawaran sa mundong ito at sa mundong darating. Maunang kamong gabugal-bugal ining pagalagad, magbantay mo. Wala ba ya kung niyan sa akong kaugalingon? Niyan ko sa otoridad anang pangalana. Hallelujah! Dagayon ang kasulatan, iampo ang mga nagadaot kanimo, higugmay mong kaway, sige ba ako kampo ninyong nagadaot ning pagalagara? I am praying for you day and night because that is what the Lord said to me. Because that is one of His commandments and I am obedient to His commandments. But if you don't refrain from touching the holy things of God and using this name in vain, judgment is going to come. Tulad ni Nebukadnezar at tulad ng kanyang apong si Belshazzar. Tapos anong sinabi niya? Tinimbang ang iyong kaharian, ngunit ito'y kulang. The word Upharsin indicated that the kingdom was to be divided between the Medes and the Persians. Belshazzar awoke to the terrible truth that while he had been living in sin, God had been weighing up his life. Si Belshazzar gumising sa isang nakakatakot na panaginip na habang siya pala'y namumuhay sa kalagitnaan ng kasalanan, ang Diyos pala araw-araw ay tinitimbang ang kanyang buhay. At dumating ang panahon na sa pagtimbang sa kanyang buhay, kulang ka, Belshazzar. Kailan yun dumating? Nung ginamit na niya ang mga banal na bagay ng Diyos sa kanyang mga pagkakasala.
Magkasala ka na hanggang gusto mo. Sa Bisaya pa, pagpakasala hangtod gusto nimo, ayaw lag hilabti ang mga butang sa Dios. Pero pagka niabot nga ikaw ng hilabot sa mga butang sa Dios, himong gibugal-bugalan, himong giyagayagaan, at doon na handwriting sa wall para sa imong kinabuhi. Ayaw pagpangandak. Huwag mong ipataas ang sarili mo. Huwag mong masyadong ipataas ang mga salita mo. Huwag mong masyadong itaas ang sarili mo sapagkat ang Diyos ang may-ari ng buhay ng tao. Tulad ni Nebuchadnezzar. Hallelujah! Hallelujah! Now the verdict had been given. He had been found wanting and his doom was sealed. The amazing thing is that when Daniel had finished his pronouncement, the king could only think of one thing, of honoring God's servant. Tingnan ninyo, sa huli, nakita niya na na-interpret na yung mga sinabi doon sa wall na isulat ng Diyos ang judgment. Then Daniel was called there. This is the first time that he was called into the king's court, into the king's palace, and then he interpreted about the handwriting on the wall. Tapos pagkatapos na interpret yun at nalaman na ng hari, eto pa yung ironic masyado dito, sapagkat gusto ng hari na parangalan ang alagad ng Diyos ngayon. Pero huli ng lahat, ang judgment nandiyan na. Doon pa siya nagkaroon ng puso. Noon nilalapastangan niya, hindi lang si Daniel, pati ang mga bagay ng Diyos nilalapastangan niya. Pero noong dumating ng judgment, nagmamakaawa na siya. Gusto niyang parangalan si Daniel. Atong pasidunggan ni kay basig pasayloon pata sa Ginoo. It's too late. Belshazzar was doomed and the judgment of God is going to come upon him whether he like it or not. Yan ang nakakatakot. So, lahat kayo na nagsasalita ng masama sa ministry ito, sa pamamaraan ng ministry ito, mahal kayo ng Diyos. Sapagkat pinatatawad niya ang lahat ng ginagawa niyo. Gusto niyang kayo'y magsisi. Ngunit habang ako'y nangangaral sa pangangaral na ito, pakinggan ninyong mabuti ang sinasabi ko, sapagkat ang Diyos ng pag-ibig na ipinangangaral ko ay mayroong hangganan ang pag-ibig niya at ang tolerance niya sa kasalanan ng tao. Darating ang panahon, sasabihin ng Diyos, kayong mga hindi pa nakakakilala sa akin, kilalanin niyo ako. When your heart begins to be lifted up, and you will not recognize that, and you will not come and humble yourself, and repent of your blasphemous ways, then judgment is surely going to come. Darating ang panahon na yan ay darating sa buhay mo. This last few days, I had heavenly visitations. And I'm only visited by these heavenly visitors of mine when something great is going to happen. One of them is God's judgment. Alam niyo dito sa siyudad ng Davao, lahat ng mga tao dito na may kaugnayan sa ministry ito, tinitimbang whether covenant member, covenant partner, o kaya mga unbeliever na nakakakita sa atin na ayaw magpasakop sa paglilingkod sa Diyos. Tinitimbang silang lahat. Ang nagsasalita ng mabuti sa ministry ito, tinitimbang kayo. Yung sinasabi ninyong pagsuporta, tinitimbang yun kung yan ba'y totoo. Susubukan kayo. Pagka sinubukan kayo at hindi kayo nagbago, may gold kayo sa langit. Hallelujah! Yun namang mga tagalabas na umalipusta at lumalapastangan sa ministry ito, tinitimbang din kayo. Darating ang panahon na kayo ay hihimukin ng Diyos. Ngunit kung kayo ay magpapatuloy, sasabihin ng Diyos, mali ang ginagawa mo. Pagpapatuloy ka, pagkatapos ipatatas mo ang sarili mo, darating ang panahon, hanggang doon ka lang, sasabihin ng Diyos, kuhiton sa Diyos mong kasing-kasing sabok ang Nebuchadnezzar. Sudlan ganyaw. Kasing-kasing sa mananap. Papapasok niya sa iyo ang puso ng isang hayop. Tapos malisuan kag panimuot. Basig nagatindog kas tungas Davao, wa ka kabalog asa ka. Kinsa man ka? Wa ako kabalog, kinsa ko? Taga-asa ka? Ambot lang. Judgment na.
Nagpasalamat mo na kailan mo sa Ginoo? Papasalamat ba kayo nakikilala ninyo ang Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Then, we have read about verse 30 and 31. This make a very solemn reading when we read it. Amen? You see, everything happened just as God said it would. His predictions and His prophecies were literally fulfilled as they always are. Note the sequence of the truth. Verse 3, His name was blasphemed. When you blaspheme my name, that is interconnected with that name. Yeah, Jesus Christ, kibuloy! Jesus Christ, ano? Oh, kibuloy, no? Oh. Pagka binuwangan ka ng kibuloy, Jesus Christ na binuwangan na. Kay nailhan man ko tungodan ng pangalan na. Wa ko mailhi tungod sa kibuloy, kailan ko tungodan ng pangalan na. Katunayan nga, merong nagalit sa atin sa Kalinan. Dahil sa galit niya sa akin, ang pangalan ng kanyang asong bagong panganak, ginawa niyang Kibuloy ang pangalan. Para tuwing sisipay niya, Kibuloy! Alika, pok! Ikaw ang Kibuloya ka. Katagalan mga kapatid, nang sisipay na sana niyang aso niya, Kibuloy! Gihartatak bitaw. Bugto yun. Amen. Ayaw natin mangyari yun, di ba? Pero pinangangaral ko sa inyo, ito ay Diyos ng kahatulan. So kayong lahat ng inaapi-api ng dahil sa paglilingkod na ito, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Bigay ninyo sa Panginoon, ang inyong kahatulan ay nasa Kanyang kamay. When His name is blasphemed, something terrible is going to happen. Then the hand of the Lord was revealed on the handwriting on the wall. Then His witness was identified in verse 11, and in verse 18, His sovereignty is declared. Mataas pa rin siya. Siya pa rin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Then His justice is vindicated in verse 22-23. Then the ultimatum is announced, and then the sentence is executed. Yan ang mga sequences ng paghatol ng Diyos. Unang-una, pagka ikaw ay nagkasala, bibigyan ka ng panahon na dapat ikaw ay magsisi. Lahat ng kasalanan, anak ng tao, patatawarin yan. Ngunit huwag kayong boborder sa kasalanan sa Espiritu. Sins against man is going to be forgiven, but sins against the Holy Spirit is unforgivable. Sins against the holy things of God is unforgiven. So, huwag ninyong lalapitan yung mga banal na bagay, pagkatapos aalipustahin, lalapastanganin, ina naman ang mga way utok. Ingon si Pedro sa iyong mga sinulatan, kini sila nagapasipala sa mga butang wa nila masabdi. Sa kabalo nga, di madugay ang paghukom sa Diyos mo dool sa ilang kinabuhi. Tinitimbang ng Diyos ang lahat ng tao araw-araw. Hallelujah. Pagka nasa timbangan ka ng Diyos, sabi ng Panginoon, eto, dapat pagpalain na ito. Marami na itong ginawang kabutihan para sa aking kaharian at siya ay nanatili. Dapat pagpalain na yan. Then the angel of blessing will come and bless you. Kaya kayo lahat, the more na inalipusta kayo, the more na pagpapalain kayo ng Diyos. Kaya huwag kayong mabahala sa anumang mga naririnig ninyo na mga paninira sa inyong pananampalataya. Magpatuloy kayo sapagkat ang Diyos na pinasasakupan ninyo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah! Look at this. What happened to this king is going to happen to other kings in their own lives. They seemingly are king even though they don't have crowns on their heads or on their brows because they have power and influence. If you are holding power and influence, you are equivalent to a king. You have the power to destroy, and you have the power to make alive, and you have the power to put down, and you have the power to put up. That's an influence and power you are wielding in your hands. Be careful about that.
Kailangan tayo ay maging maingat sa influensyang hinahawakan natin. Pagka na-influensya natin ang mga tao sa kasamaan, naku, nakatimbang tayo sa harap ng ating Panginoon. Tulad ni Belshazzar. This is a very solemn chapter. And this chapter tells us that there is a God in heaven. May Diyos sa langit na aking pinapangaral. Itong Diyos sa langit na ito, He is sovereign in the lives of men and of nations. Siya ang pinakamataas sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng mga buhay ng tao. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. Sinasabi ng Daniel 4:25, the Most High ruleth in the kingdom of men. Yes, He's got the whole world in His hand. Sometimes we proposes, but He disposes. God's way sometimes are behind the scenes. You cannot see them. But He moves all the scenes which He is behind. We have to learn this and let Him work and not think of man's busy movements. And we will accomplish God's will in our lives. The rest of men perish and nations disappear. But the God of heaven remains the same forever and ever. He's sovereign. Siya ang pinakamataas. Wala nang iba pa. Kaya doon tayo nagpapasakop sa Kanya. The God of heaven, who is the God of love, and who is also the God of judgment, is a God who reveals Himself and His ways to those who seek Him and serve Him. Siya ang Diyos sa langit na nagpapahayag ng Kanyang sarili para sa mga sumusunod sa Kanya, naghahanap sa Kanya, at naglilingkod sa Kanya. Kung hindi tayo pahahayagan ng Diyos, hindi natin alam kung sino siya at kung ano ang Kanyang dealing sa bawat isa sa atin. Ngunit, pinapayag niya ang Kanyang mga daan sa atin, ang Kanyang kalooban, at ang ating mga paghahanap sa Kanya ay hindi niya ginagawang walang kabuluhan. Nadidiscover natin ang Panginoon. Tulad ngayon, kayong mga nasa butil na pananampalataya, pinahayagan kayo sa lahat ng mga mensahe na ngayon ay nasa sa inyo na. Itong kaharian ng Diyos, kapahayagan yan, na siya ay talagang maghahari at darating ang kapahayagan yan. Butil na mensahe, kapahayagan yan. At ipinahayag ng Diyos sa inyo. Kinuha niya kayo sa church mentality at ang kingdom mentality ang nilagay sa inyo. So you're over the church now. Wala na kayo doon sa iglesia. Sapagat ang iglesia dapat pumasok upang maligtas. Anong papasukin mo? Hindi sinabi, iglesia ang papasukin mo. It's not an organization. It's not an institution. It is a kingdom. At ang kingdom ay paghahari. Paghahari nino? Ni Jesus Christ. At paano kang papasok sa kanyang paghahari? Sa pilitan? Hindi ka pipilitin ng banal na Diyos. Kahit makapangyarihan siya, hindi niya sasabihin sa iyo, hoy, ikaw, magpasakop ka sa akin. Gusto mo at ayaw mo, magpasakop ka. God is a gentle God. He will only let you know about His will. He's going to send you an anointed servant like me. And then I will be the one to interpret and translate His words and His will for you. And it's up for you to either reject it or accept it. Tinatanggap ba ninyo ng buong puso? Amen. Wala bang napipilitan sa inyo? Amen. Talaga bang sinabi ninyo, Panginoon, mula ngayon, ang inyo pong paghahari ang mangyayari sa akin. Not my will, Lord. I am not the king anymore, Lord. You are the king, Lord. Binababa kong sarili ko, Panginoon. Kaya pagka dumating kayo sa karya ng Diyos, anong nafe-feel ninyo? Nafe-feel ninyo, maliit kayo masyado. Wala tayong ikapagyayabang sa Diyos, sapagkat ang lahat ng nasa sa atin galing sa Kanya. Ang iyong kaalaman galing sa Kanya. Ang lahat ng nalalaman mo galing sa Kanya. Walang kwenta sa Diyos ang mga bagay na ating natamo sa sanlibutan ito. God in His infinite mercy reveals Himself to men and women. And unless He does this, they can never find Him or know Him or His will. Kung di niya ipahahayag ang sarili niya sa atin, hindi natin siya makikita. Hindi mo alam, nasa tabi mo lang ang Diyos. Hindi mo alam yun. Pero sinabi niya sa atin, 2 o 3 nag-usap sa aking pangalan, nasa kalagitnaan ako. So in every 2 or 3 of you, He's in the midst. So marami tayo dito, nandito talaga ang ating Panginoon Diyos. Nakikinig, nanonood, nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa ating mga bahay at sa ating mga buhay. So nandito ang Panginoon ngayon at naririnig niya itong sinasabi ko. Kaya pagka ako'y nakapangaral patungkol sa kanyang kaharian, pag-uwi ko,
Hindi pa ako naiidlip, mga kapatid. Nagaganon pa lang ako. May visitation na ako sa Panginoon. Sinasabi niya, ikaw yung akong anak, pinangga tagi ka. Hallelujah! Proud kayo ang amahan sa iyong anak. Ang amahan ng Espiritu, ang anak ang lawas. Kay kining lawas, agatuman sa amahan. Anak, kamo diri, ulipon lang uban sa inyo. Ang ulipon ng anak, uban sa balay, di ba? Ang alipin na tanak, kasama sa bahay. Pero anong diferensya? Ang diferensya, ang anak, ang siyang tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang alipin, sinisweldohan lang. Pagkatapos, pinalayas na. So ayaw kong maging alipin. Gusto kong maging anak ako. Anak ba kayo? Masunurin ba kayo? Sa kalooban ng ating buhay na Diyos. The God who is in heaven is a God who hears and answers the prayers of those who call upon Him in sincerity. Itong Diyos na nasa langit, siya ang Diyos na sumasagot ng lahat ng ating mga dalangin. Pagka sincero ang puso mong, ikaw ay nananalangin sa Kanya. Gusto niyo maging sincero? Pastor, paano pong maging sincero? Gusto mo maging sincero talaga para pakinggan ka ng Diyos? Because God in heaven does not hear insincere people. Tatalikuran ka niya pagka hindi ka sincero. Kahit nasabi mo lang, 3 hours, Hail Mary, If you are insincere, the Lord will not hear you. You want to be sincere? Be true to your word. When you promise something, do it. When you say, I'll be present at 5 o'clock in the afternoon, I will meet you there. Be it there at 5 o'clock. Tuparin mo mismo yung sinasabi mo para malaman ng Diyos, sincero ka. Isipin nga ninyo, pumikit kayo sandali, ano ang aking pangakong ipinako? At hindi ko tinupad. Yan palang dahilan kung bakit hindi nasasagot ang iyong mga dalangin. Kaya pag uwi sa bahay, magsisikat, sabihin mo, Lord, pasaylo ako sa akong mga saad, gawa na ako tumana. Tumanon ko karon ang tanan kong isaad nimo. Then when you do that, and you pray to Him, He will believe your words. Because prayers are made in words. Hallelujah! The God who is in heaven is a God who always honors those who seek to honor Him. Sa mensaheng ito, sa mga sandaling ito, ang sinasabi ng Diyos sa atin ay ganito. Itong aking ipinapangaral na kaharian ay hindi kaharian ni Kibuloy. Ito'y kaharian ni Jesus Christ. Hallelujah! Sa panahon ni Daniel na propeta, ang kahariang ito ay nandoon na. It was this kingdom who was hewn out as a small stone from, a small rock from the mountain. And it rolled out to the city. And it smashed into that image that Nebuchadnezzar saw in his dream. And once that image was smashed down, this little rock became a big mountain. It's called the kingdom of God. Now I am so proud to tell you that we belong to this kingdom. Ito ang kaharian na hindi pwedeng pantayan o hindi pwedeng sobrahan. Ito'y kahariang higit sa lahat ng kaharian. At ito'y kahariang hindi pwedeng alipustahin. Pwede lang pasukan sapagkat ito'y kaharian ng kaligtasan. Ngunit hindi pwedeng alipustahin ang pag-alipusta sa kahariang ito at sa mga banal na bagay na ibinigay ng Diyos. Dito, kalakip na ang kanyang lingkod na pinahira ng langis ay may hangganan. Kapag ikaw ay lumampas sa iyong hangganan at hindi ka pa nakapagsisi ng tunay na pagsisisi, hindi ka nakapanumbalik loob sa Kanya. Ito ang modernong Daniel ay nagsasabing, lilitaw ang writings on the wall sa iyong buhay, titimbangin ka pagka nakita kang kulang, judgment will come upon you. We don't want that to happen. We want this God of salvation to continue to save people.
then the Lord take the sins out of your life and He gives you a new spirit. You are born in the Spirit. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ngayon, ikaw ay nakapasok na sa kanyang kaharian, yan ay paghahari. Sino? Yung mga nagpakababa at nangako na ang kalooban ni Jesus kaya sa susundin nila mula ngayon. Abot-abot na kayo ng kanya. You are in the kingdom. And the kingdom is in you. Welcome to the kingdom of Jesus Christ, where love, judgment, and salvation is found. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ama, salamat po sa inyong mga banal na mensahe ngayon, sa inyong banal na salita. Pinagpapala po ninyo ang lahat ng inyong mga anak. Pinapahayag ninyo sa kanila ang inyong dakilang kalooban. Lalong-lalo na po ang inyong banal na kaharian na hindi maaaring alipustahin ng tao. Hindi maaaring pagsabihan ng kalapastanganan ng tao. Hindi maaaring magmataas ang tao sa iyong kaharian. Sapagkat ikaw ang Diyos sa langit na nagtayo ng kaharian ito upang ang sinumang pumasok nagpakababa ng kanyang sarili at nangakong mula ngayon, hindi ng kanyang kalooban ang matutupad, kundi ang sa inyo ay mamumuhay na may kagalakan, katuwiran, kapayapaan sa Espiritu, sapagkat ito po ang kinalalamnan ng inyong kaharian. Palain po ninyo ang milyon-milyong mga covenant partners sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan. Habang nakahawak ang iyong mga kamay sa iyong TV set, anak ng Diyos, pagpalain ka ng Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan ay sasa iyo sa mga sandaling ito. Hinihimok kita't inaanyayahan, halina't pumasok sa kahariang makapagliligtas. Pagsisihan ang kasalanan, iwaksi ang masama, at sabihin mula ngayon, Ama, nagsisisi ako, isinusuko ko ang aking sarili, isinusuko ko ang aking kasalanan, at nangangako na hindi na ang aking kalooban ang matutupad, kundi ang inyo ng kalooban ang matutupad sa aking buhay mula ngayon. Hallelujah! At mula ngayon, ang liwanag ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos ay bibisita sa iyong pamamahay at sa iyong buhay. Ililigtas ang iyong buong sangbahayan, ang mga mahal mo sa buhay. Habang nakahawak ka sa iyong TV set, ang kapangyarihan ng Diyos, anointing of healing and anointing of salvation shall flow into you right now. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Sa pangalan ni Kristo Jesus, hahawakan ka ng Panginoon, mananagumpay ka, mapapatawad ang iyong kasalanan. In Jesus' mighty name. Amen and amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation.
far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.